Ah, taguan na ba o susuko sila? Yan yung aabangan natin. Pag sumuko, may prinsipyo at may tapang harapin ang mga pwedeng kasalanan. Pag tumakas, nagtago, ang persepsyon ng tao dyan, guilty. Pero dahil kung kakasuhan sila, magkakaroon ng warrant of arrest, yan yung tamang proseso. Pag hindi hinarap ang proseso, guilty. Pag hinarap ang proseso at tapang na pinanindigan, may pag-asa na makuha ang hustisya at may paninindigan, may prinsipyo na hindi natatakot sa kahit anong laban. Yan po yung aking description sa mga pwedeng under arrest, pwedeng isyuhan ng arrest order, pwede namang puganti na yung iba, at yung iba naman ay tatakas pa lang. Para at least alam nyo kung ano inyong gagawin, ano inyong plano, alam na ninyo kung ano ang dating. For information palagi ang ating topic. Pero para sa akin at paniniwala, opinion natin, mas maganda sumuko na lang. Pag sumuko, tapang, talino, paninindigan, nangingibabaw. Pag nagtago, guilty, takot, walang prinsipyo, at ang description nga ng tao ay may tinataguan, guilty nga, mas masama. Sa totoo lang. Napapanahon po kasi itong topic na ito dahil marami nang naipakulong, marami nang nakulong, may nag-volunteer na surrender, mayroong hinahanap, mayroong pugante, mayroong wanted, at may mga susunod pa na mga personalidad sa politika, sa Kongreso at Senado, incumbent at mga dating opisyal. Tatlo yung senador na ating sinusubaybayan. Escudero, Villanueva, Estrada. Tanong, susurrender ba? Magtatago ba? Hindi natin alam. Ano ang inyong masasabi yan? Abangan natin. Sunod na pag-usapan natin, plunder case ni Vice President Sara Duterte. Ano nangyayari dito? Sa ombudsman? Uy, gumagalaw na pala. Sabihin, under evaluation na. Ang complainant dito ay si dating Senador Trillanes. Dahil daw po sa bilyong-bilyong account sa bangko, hindi malaman kung saan galing. Kaya plunder ang reklamo. So sinusuri na po ng ombudsman. Pag nakakita ng probable cause, diretso yung kaso sa Sandigang Bayan. Yung sinasabi ng iba na walang jurisdiction ang ombudsman sa vice president, mukhang hindi yung totoo. Pinaninindigan ni Boyeng Rimulya. Lahat ng nasasangkot sa issue ng korupsyon, meron silang authority, imbestigahan. I-dismiss ang kaso o i-file ang kaso. Bah, yan ang tapang na liderato. So, ibig sabihin, lahat, from Vice President hanggang sa pinakamababang level, pwede nilang imbestigahan ang opisina, ahensya, opisyal ng gobyerno. Ganon ang dumarating, ang nangyayari. So, plunder, malversation, grabbing corruption, trabaho pa lang gawin ng independent body, Office of the Ombudsman. Bay, matindi talaga, ha? Ano po ang inyong masasabi niyan? Sunod natin pag-usapan, Congressman Leandro Libiste ng Batangas, tahimik ka. Bakit kaya nananahimik siya? Dahil ba nasilip na yung kanyang mga business? O siya ba'y pinatahimik ng kanyang mga mahal sa buhay? Siya ba'y natakot? O siya ay naghahanap lang ng tamang panahon? Kasi di ba, lately, nabalita, nag-apply na mag-travel sa 19 yatang mga bansa. Para siguro makarelax muna. Although sinabi niya kaya daw siya gusto mag-travel dahil hindi daw pakiusap ng taga-gobyerno. Itigil na yung kanyang mga expose, mag-travel na muna. Hindi naman pala totoo. Pinabulaanan ng Malacanang na walang ganyan na utos at kahilingan ng gobyerno na mag-abroad ang Batang Libiste. Wow! Pero kahit po siya mag-abroad o hindi, tuloy ang investigasyon ng ombudsman.
tungkol doon sa nakakaduda ho ng kanyang mga business. Especially yung franchise, prangkisa. Pribileyo pinagkaloob ng Kongreso 25 years para sa solar business pero hindi na i-deliver. Ayon sa Department of Energy, parang wala, salita lang. Hindi na i-deliver ang pinag-uutos ng franchise law na mag-provide ng power under solar ng bayan na pag-aari ng Batang Libiste. Ay yung pala yun. So ngayon medyo naglaylo siya. May bago na naman lumabas na tila yung kanyang mga sinasabi doon sa Cabral files ay wala doon sa laptop na pag-aari ni dating Undersecretary Cabral na isinumite ng Office of the Secretary Vince Dizon, DPWH sa Ombudsman na buksan na iba ang laman. Malayo doon sa mga sinasabi ni Libiste. Kaya saan maniniwala ang Ombudsman? Siyempre doon sa original na record files ng nasirang si Cabral. Hindi sa politikong nakakuha daw ng kopya. Isang galing yung kopya, isang galing ang record. Isa lang naman ang Joseph Cabral. Namatay na nga kaya hindi nga malaman kung alin ang totoo. Pero yung lahat ng record, including laptop, na save yan ng DPWH, Undersecretary Dizon. Tapos itinur-over nila ng buong-buo sa Office of the Ombudsman after na matagpo ang patay na, wala ng buhay, doon sa may Baguio, Taynon Road, ang dating Undersecretary. So pag pinagkumpara yung Libiste Cabral files at original na Cabral files, magkaiba pala ang laman ayon sa Ombudsman. Ay saan tayo ngayon maniniwala pagka ganun? Delikado yan. Ang magkakaibang files, magkakaibang dokumento, pag nagkaroon ng kulay politika, nasisira na ang kredibilidad. Ang Ombudsman hindi mamumulitika kasi independent body yan. Walang pwedeng makaalam dyan. Ang politiko, pwede ba? Ang grupo-grupo sa labas ng Executive Department, pwede rin namumulitika. Pero isa lang ay nahanap, katotohanan. Saan tayo maniniwalang sa katotohanan lalabas? Galing sa independent na nag-iimbestiga? O galing sa grupo ng politiko? O galing sa politician? Ano ang ating papaniwalaang kapanipaniwala sa mga isyong may kaugnayan sa graft and corruption? Nagtatanong lang po tayo. Again, di naman tayo nagmamalinis hanggat maaari for education and information ang ating topic. Walang monopoly sa talino. Walang monopoly sa impormasyon. Ang mahalaga, mayroong bang basihan, may resibo, katotohanan ba talaga ang galaw? Please like and share ang ating mga topic.